Warm greetings from the Beekeepers Association of Camarines Norte, Bicol, Philippines. We are thrilled to embark on this Melipony tourism journey, showcasing the rich biodiversity and cultural heritage of our region through stingless beekeeping. As we prepare for the International Stingless Beekeeping Symposium, we look forward to sharing our experiences, learning from the global experts, and fostering collaboration and the elevate our industry. Join us in celebrating the sweetness of stingless beekeeping and the beauty of the Melipony tourism. Let's work together to promote sustainable beekeeping practices, community development, and environmental conservation. Looking forward to a fruitful symposium and meaningful connections. I'm Maria Cecilia Caballero Sabala Pider, overall President of Beekeepers Association of Camarines Norte. Congratulations and mabuhay! Good morning sa lahat. Ako po si Sammy De Los Santos. Ako po ang nagmamay-ari ng Bisprin Honey Bee Farm. Ang Bisprin Honey Bee Farm ito po ay mayroong mahiwagang serbisyo stingless beehive para sa komunidad. Ang Bisprin Honey Bee Farm ay nag-aalok ng serbisyo katulad ng stingless bee tours sa mundo ng mga bubuyog at pagpaparami at pag-aalaga nito, natural health product na gawa sa raw materials ng stingless bee honey, bee propolis at bee pollen product para sa kalusugan natin, cosmetic and skin care na may stingless bee honey at iba pang natural na sangkap, stingless beekeeping workshop, pagsasanay pag-aalaga ng stingless bees at mga produkto nito, community engagement, yan po ay napakahalaga, pakikipag-ugnayan sa komunidad upang itaguyod ang Melipony tourism at pag-aalaga ng stingless bees. Ang Bisprin Honey Bee Farm ay nag-aalagang magbigay ng mga serbisyo na makakatulong sa komunidad at pag-promote ng Sustainable Development Program. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Romel Discaya ng Bitoys Bee Farm dito po sa Purok 2, Barangay Calabasa, Labo, Camarines Norte po. Sir Romel, paano po kayo nagsimula sa pag-aalaga ng mga stingless bees? Nagsimula po ako yan kasi dati po ako nagtatrabaho sa kumpanya. Nakikita ko po siya sa TV dyan sa Cavite, sa Amadeo. Mayroon siyang mga farm na nakita ko. Ay dati na kaming kumakain yan, yung lolo ko kumakain na po niya ng lukot, kung tawagin ay lukutan. Ay sabi ko, yun pala yung nakukulture na alagaan. Kaya nung umuwi ako dito sa amin, nag-testing din po ako mag-alaga. Ay maganda naman po. Ayan, Sir Romel, isa pa po, saan kayo natuto na mag-culture ng ating stingless bees? Una po sa natuto ako sa nagtingin lang ako sa YouTube, patingin-tingin sa mga sa mga babasahin. Tapos nung dumating po yung BCN na nagpa-training po sila, nakasama po ako sa training ng Central Bicol State University, UP Los Baños Laguna, sa kay Sir PSB Farm, Mr. Ligaytan. Sir Romel, nung matuto na po kayo sa pag-aalaga ng mga stingless bees, marami na po ba kayong naturuan ng mga beginners sa pag-aalaga ng bees? Ay meron din po, minsan may napunta po sa akin dito na mapaturo. Ano lang po, mga simpleng bagay lang, yung mga basic lang po. Yun lang po ang At paano po nakatulong kayo sa kapwa natin mga Filipino sa pag-aalaga ng mga bubuyog? Unang-una po, naging po sa pag-pollinate ng nyog, ng mga halaman, tapos mga kung ano pang mga mga natin yung stingless bee, na-domesticate natin o napaparami po. At ang pangunahing produkto nyo po na food source ng ating mga stingless bees ay mga coconut trees. Sir, kumusta naman po ang pag-harvest nyo ng mga produkto ng Okay mga naman coconut? po. Talaga pong totoo naman po, tumataas po yung bunga niya dahil sa mga stingless bees. At maliban sa mga alaga nating stingless bees at sa pag-harvest ng maraming bunga ng nyug, ano pa yung ibang napapagkakitaan sa bilang isang beekeeper po kayo?
Ay una-una po yan, yung siyempre yung honey. Tapos yung Yes. mga byproducts niya, nakakapag-produce katulad ko, nakakapag-produce ng suka, bee pollen capsule, tapos yung throat spray. Malaking tulong po din po sa amin. Sir, balita po namin kayo ay kilala sa larangan sa pag-production ng mga pollen capsule sa mga sabunging manok. O kumusta, sir? Okay naman po. Ngayon po, wala naman akong, na-testing naman po nila. Okay naman daw po kasi maganda sa manok. Ayan, at bukod dito, sir, gumaganda ang kapaligiran ng inyong garden. At ang napansin po namin, bakit siya nasa tabi ng inyong garden? Pet po ba nyo ang stainless bees? Opo, malaki po ang tulong niya sa sa garden. Maganda siyang pang mga alaga kasi tumutulong siya sa mga bulaklak. Sir Romel, maraming na-inspire po sa inyong garden sa Bitoy's Bee Farm. Isang paanyaya po sa lahat para sila'y makapagsimula rin. Sa mga katulad ko na farmer, kung gusto niyo pong mag-alaga ng stainless bee, umpisahan niyo po. Pero mag-training muna po kayo para alam niyo yung kahalagahan at para pag-handle ng stainless bee. Ang stainless bee po ay maganda po sa ating kapaligiran. The best po siyang pollinator, lalo na po sa nyog. Okay, maraming salamat po, Sir Romel. Maraming salamat din po. Kung ito manilipat, ito paano ko mapaparami ito? Sabi naman ni nung nagsabi sa akin, sino makakatulong sa akin para ito ay mai-transfer ko, mailagay ko sa mga box katulad yung nakikita ko sa YouTube. Yung sabi niya pumunta ka kay Ma'am Cecil, magpaturo ka sa kanila. Yun ang ginawa ko, ma'am, nga sa pamagitan nung tao na yun. Pinahanap po kayo kung saan kayo matagpuan. O yun, nung ma'am na matagpuan na nga kayo, yun na yung simula. Sa Camarines Norte, sana yung pangkaligtasan, Sitio Mati, Barangay Santo Domingo, Binsons, Camarines Norte. Sir Eric, matanong lang po sana, bakit po na-involve ang stainless beekeeping sa inyong programa dito sa EcoDRR Permaculture Garden? Well, dahil po meron tayong tinatawag na EcoDRR program, ito yung Ecosystem-Based Approach on Disaster Risk Reduction. At dito sa EcoDRR program ay ini-include natin yung iba't ibang mga pamamaraan ng pag-conserve ng ating kalikasan. At isa na doon yung pag-alaga ng ating mga bee, itong ating mga native bees na stingless bee. Kaya ito po ay inalagaan natin dito at patuloy na pinaparami. At the same time, hindi lang basta doon sa pag-alaga natin sa kalikasan, ito rin ay nagdadagdag ng income doon sa atin pong mga taga-community na nag-aalaga ng mga bee at napaparami yung production ng kanilang mga gulay, ng kanilang mga alagang nyugan at sa ganung paraan pag napaparami nila yung production, nadodouble yung kanilang income na dito nakikita natin tumataas yung kanilang capacity at bumababa yung kanilang vulnerability na doon naman yung natin siya ma-relate sa disaster risk reduction. At ang isa pong team na napili ng Permaculture Garden, EcoDRR, ay Food Forest. Na-excite po ang lahat, Sir Eric.
ano po ba ang nakapaloob dito at sino-sino po ang nagte-training sa inyong farm? Well, dito po sa EcoDRR program natin, nakapaloob din dito yung tinatawag nating permaculture or permanent agriculture na kung saan isinusulong natin yung pagkakaroon ng mga food forest na tinatawag, yung pagtatanim natin ng mga native trees natin, mga native vegetables natin, ay ito yung ginagawa po natin dito sa ating permaculture at yung pag-design base doon sa kontur ng environment at pagtatanim ng naayon doon sa kontur ng ating environment na sabi nga off-grid yung ginagawa natin, off-the-grid yung ginagawa natin mga pagtatanim at dito yung mga tanim natin, sabi nga natin kanina ay yung mga native trees, native vegetables na dito talaga sa atin na hindi kailangan ng mga pesticides, hindi kailangan ng maraming fertilizers na mga synthetic. Ito ay talagang nag-thrive dito sa atin at yun yung isinusulong natin dito sa EcoDRR program, sa permaculture, at dito sa mga gawain po natin dito sa ating Camarines Norte sana yung pangkaligtasan. At siyempre katuwang natin dito yung ating mga community organizing unit. So meron tayong mga community organizers na mga kasamahan dito na sila talaga yung mga katuwang natin sa pagpapalaganap ng mga ganitong gawain. Kung saan meron tayong mga project areas, project barangays na tinuturuan din natin sila kung ano yung ginagawa natin dito sa Camarines Norte sana yung pangkaligtasan permaculture area ay tinuturo din natin doon sa ating mga communities na beneficiary ng ating projects. At least sa Camarines Norte, we have almost 50 project areas, project barangays, project communities na na-organize na po natin. Yes, at kasi nakikita po namin ang mga kinder, mga school children, elementary, youth, at yung ating mga women's, at higit pa doon sa lahat. Parang ang nangyayari po, Sir Eric, bilang part-time community ang pamilya, at ano po ang maibibigay niyong challenge or paghihingkayat sa ating mga beginners na gusto rin matuto? Well, ito naman po, itong ginagawa po natin ay advocacy din po ito. Yes po. Na tinuturing po natin na pwede pong i-adapt ng bawat pamilya. Pwede tayong magkaroon ng family-based na permaculture area under ng EcoDRR natin. At sa community, pwede rin po natin ito gawin. Sa mga schools, marami na pong gumagawa nito. Marami na tayong napatraining sa mga schools, sa mga community. And also sa ating mga IP communities, may mga naturuan na rin po tayo dito. Katulad po ng IP community natin sa Osmeña. Isa po yan sa mga beneficiaries po natin na ina-extend po natin yung technical support ng ating community organizing unit para po sila ay matuto sa mga ganito pong gawain. Okay, thank you very much, Sir Eric, at congratulations po. Maraming salamat po.